Okay, usapang asawa muna tayo. Ang realidad dito sa Maynila. Ang usapin na ito ay masilan, kaya kung ikaw ay 18 years old pababa, maaari mong hindi panoorin ang video na ito, okay? Bakit ko kailangan i-reveal ang usaping ito? Para maging aware ang kapwa ko lalaki. Kung sakaling magkakaroon ng ganitong senaryo ang buhay mo. Ako pa lang yata ang gumawa ng ganitong klaseng video. Ulitin ko, ang video na ito ay tunay kong karanasan. Hindi ito katang-isip lang. Wala itong personalan. Walang pangalan na babanggitin maliban sa akin. Ang video na ito ay makakatulong sa mga kalalakihan na tunay na mabait at responsable sa kanilang pamilya. Mapagmahal na ama sa kanyang mga anak na hindi karapat-dapat lukuhin o saktan mentally ng isang babae. Mag-umpisa tayo sa kung bakit naghihiwalay ang mag-asawa. Bakit ang daming naghihiwalay na mag-asawa? Sa problema na ito, para sa akin, nangunguna dito ay ang long distance relationship o magkalayo sa bawat isa. Mag-comment kayo sa baba kung may ibang dahilan pa na alam nyo maliban ito. Kapag malayo kayo kasi sa isa't isa, mataas ang chance na masira talaga ang pamilya nyo o pamilya natin. Ayon sa mga nagsasabi, 50% dito ang nagtatagumpay, 50% ang tuluyang nasira ang pamilya. Ibig sabihin, hindi lahat ng babae bumibigay o pumapatol sa mga pagsubok. So, swerte ka kung pinalad ka na magkaroon ng asawa na hindi pumapasok o pumapatol sa ganitong klaseng pagsubok. Tayong mga kalalakihan, pagsikapan natin na kung maaari, huwag tayong mapalayo sa atin ang ating pamilya o ating asawa. Dahil kung mangyari ito sa buhay nyo, isang hakbang ito para masira ang inyong pamilya. Kaya kung dumating sa punto na magbabalak ang inyong asawa na magtrabaho dito sa Maynila o saan mang lugar, pakiusap, huwag ka pumayag. Gumawa ka ng paraan na hindi mangyayari ito. Lalo na kung balak niyang pupuntahan ay lugar ng Maynila. Realidad ng Maynila. Ito ay base sa aking karanasan. Dahil galing ako sa nasirang pamilya, dulot ng lumayo ako sa kanila para magsikap. Ang pangyayaring ito ay nakalipas na at hindi na ito ang kasalukuyan na buhay ko ngayon. Tayong mga lalaki ay hindi perpekto. Nagkakamali din tayo. Pero kung ikaw ang tipong lalaki na ipinanganak na sadyang mabait, na tanging sadya mo lamang sa buhay ay ang ikabubuti ng iyong pamilya, kumbaga hindi ka deserve na lukuhin, wag kang pumayag na mapunta ang asawa mo dito sa Maynila. Lalo na kung ang edad nito ay 20 to 35 gulang pa lamang. Ang realidad dito sa Maynila, yung mabuti mong asawa, pag nakarating na yan dito, 70% ng pagkatao niyan, mababago yan dito. Uulitin ko, hindi lahat, pero malaki ang chance na makakatikim yan ng ibang lalaki dito sa Maynila. Oo, sigurado tataas kilay mo sa akin ngayon. Baka sabihin mo, paano ko nasabi ito? Tulad ng sabi ko, ang aking mga sinasabi ay base ito sa nangyayari ng buhay ko dito sa Maynila. Sa mga nalipas na taon bago dumating ang kasalukuyan ko na buhay ngayon. Iba ang kalagaran dito sa Maynila pagdating sa babae o lalaki, regardless kung may asawa man yan o wala. Sasabihin ko sa iyo ngayon, tingnan mong mabuti ang mukha ko. Kung masasabi mo ba na gwapo ako. Kung hindi, ay tama ka. Hindi ako gwapo, pero naranasan kong magkaroon ng relasyon ng mga babaeng may asawa na. Na yung asawa niyang lalaki ay nasa probinsya, pinapaniwala niya na okay lang siya. Wala siyang ginagawang masama, nagtatrabaho lang siya. Pero ang totoo, tumikim na siya sa iba. At ito pa, hindi lang isa o dalawang beses ako nagkaroon ng karelasyon na may asawa na. Kaya naman sa video na ito, isishare ko ang dalawa sa kanila kung ano ang dahilan nila kung bakit nila nagawa na lokohin ang kanilang mga asawa. Tulad ng sabi ko, hindi ako perpekto. Karamihan, lalaki ang unang gumagawa ng hakbang kung bakit yung asawa nating babae bumigay sa kanila. Nagawa ko ito noon. Lahat ng pwede kong gawin, makuha ko lang ang isang babae. Gawin mo na lang akong isang halimbawa sa mga iilang mga kalalakihan na nandito sa Maynila. Pero ulitin ko, hindi ako masamang tao. Sa mga panahon na yun, ginawa ko yun hindi dahil sa sirain ko ang kanilang pamilya. Ginawa ko yun para matugunan ang aking pangangailangan bilang isang lalaki. Isipin mo na lang, handa akong gawin lahat ng bagay para sa babae na yon, para matikman ko lang. Kaya kahit gaano pa kabait ang babaeng ito, magkakaroon talaga ng chance na bibigay talaga, lalo na kung malayo ang asawa niya.
Kaya dito na mag-uumpisa ang anay na makasisira sa isang masayang pamilya. May pagkakataon pa na sa umpisa umiiyak siya dahil nakukonsensya siya sa asawa niya at mismo galing sa kanya mabait ang asawa niya. At ito ang pinakamalungkot. After may mangyari sa amin, 1 linggo ang nakalipas, siya na itong panaytawag sa akin para ulitin namin yung mga ginagawa namin. Sa pagkakataong ito, siguradong alam na niya ang ginagawa niya na mali talaga. Pero tingnan mong mabuti, naulit nang naulit ang mga ito. Hindi ako perpektong lalaki. Sa pangalawang pagkakataon, nagkaroon ulit ako ng karelasyon na tulad ng sabi ko, may mga asawa na. Ang tanging dahilan na nakikita ko kung bakit napakadali lang sa kanya na lukuhin ang kanyang asawa dahil sa kanyang nakaraan. Dahil ayon sa babaeng ito, bago pa siya dumating ng Maynila, nung kasama pa niya ang asawa niya, palaging nagiinom at pinabayaan sila. At minsan, napagbuhatan pa siya ng kamay ng kanyang asawa. Nung panahon na yon, tinatanong ko siya kung mahal mo pa ba yung pamilya mo. Ang sabi niya, oo. Pero tingnan mo mabuti, nagawa pa rin niyang lukuhin ang asawa niya. Tumikim pa rin siya sa iba. Tingin ko ang hinanakit ang dahilan niya. Hindi ko naman pinagsamantalaan ang pagkakataon na yon, pero dahil sa tawag ng laman, sa panahon na yon, kaya binabaliwala ko kahit may asawa siya. Dumating pa nga sa punto na ako mismo nagsasabi sa kanya na tama lang, dahil binubugbog ka. Sa naalala ko, tama naman ang nagiging payo ko. Pero sa pagkakataon na yun, ang sadya ko lang talaga sa kanya na sabihin yun para mas mapalapit pa siya sa akin. Hindi ako perpekto, pero ikaw na nanonood ngayon, kung nagawa mo rin ito sa isang babae noon, ikaw mismo makapagpatunay na walang mabait na babae sa mga bolero na lalaki. Mga lalaking mapagsamantala, tulad sa mga naging pagkakamali ko sa nakalipas, sa mga panahon na ito. Kaya naman, sa mga lalaki dyan na alam nyo na hindi kayo deserve sa mga ganitong pangyayari, huwag nyo ang hayaang lumayo ang asawa nyo, lalong-lalo na kung ang pupuntahan niya ay Maynila. Ito ay aking karanasan sa totoong buhay, kaya masasabi ko, kahit gaano pa kabait ang asawa mo, bago pa siya umalis, tsak ako. May chance yan na magbabago pagdating dito. Sana makatulong sa iyo ito. Ito ang karanasan sa totoong buhay ko para hindi masira ang iyong pamilya. Salamat at paki-share na lang din ito.